Welcome to Donmar TV News Channel. Spokesperson ni Pangulong Duterte kung ano ang plano ni Pangulong Duterte para sa kanyang darating na kaarawan sa Marso 28, araw yan ng linggo. Gayunman, nakatiyak si Roque na ang hangad ng Pangulo sa kanyang kaarawan ay matapos na ang pandemyang ito ng COVID-19 para makabalik na sa normal ang sitwasyon ng bansa at mga Pilipino. Nais daw ng Pangulo na makabawi-bawi na ang ekonomiya at ang antas ng paglago ng bansa. Kumbinsido rin si Roque na gusto ng Pangulo na matupad ang hangarin nitong mabigyan ng mas komportableng buhay ang mga Pilipino at makabangon ang lahat mula sa pagkakalugmok dala ng COVID-19 pandemic. Senator Manny Pacquiao, siya daw po ay Pinoy Pride. Pero huwag daw ibotong presidente kung tumakbo ayon kay Secretary Teddy Boy Locsin. Ito ang komento ni Secretary Locsin sa mga reports na maaring kumandidato sa pagkapangulo ang boxing champ na si Manny Pacquiao sa 2022 presidential elections. Sa isang tweet, pinuri ni Locsin si Manny Pacquiao dahil mabuting tao at laging nabibigyan ng karangalan ang Pilipinas. Pero sabi ni Locsin, para sa mga ayaw naman kay Manny Pacquiao, don't vote for him, but honor him. Ano naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, isa na ngayon sa mga konbino ng isang bayan na koalisyon, qualified si Pacquiao na tumakbo sa pagkapangulo. Batay sa ating konstitusyon, pero humahanap sila ng kandidatong may high standards para sa pagkapangulo ng bansa. Talaga namang siguro 2-3 weeks na ako nagngangaw-ngaw na talagang ibuwag na yung IATF ngayon, kasi kung tutuusin yung IATF parang cabinet din. Sana kumuha na tayo ng talagang nakatutok na permanente na pinangungunahan ng doktor, ng mga scientist, para science-driven. Huwag itong lockdown ng lockdown. Ako, wala naman ng papala sa lockdown kundi gutom at kawalan ng trabaho. Kasi yung lockdown hindi naman sinasabayan ng massive testing, ng contact tracing, at yung mahiwagang bakuna. So yun yung sinasabi ko. Sana baguhin na natin kasi may trabaho rin yung mga IATF members. Apa. Lahat yan, cabinet member, may pinapatakbo rin mga organisasyon na malalaki. Apa. So dito po no sa IATF, bagamat ito ay siyempre prerogatibo po ito ng ating Pangulo kung tatanggalin o hindi. Pero ano po ang tugon nyo, ma'am, dito sa sinasabi na mga bumabatikos daw sa IATF ay namumulitika? Naku naman, kilala naman ako na loyalist Duterte, solid na admin. Mahirap naman miski yung mga kaibigan ng administrasyon, hindi pinakikinggan. Nagsasabi naman ako na hindi naman ito batikos, kundi constructive criticism. Unang-una, yun nga, yung mga ipasok na natin sa IATF na core group para sila yung nagdidikta ng policy. Wag na yung mga zar-zar na nakakaasang na binanggit mo kanina. At saka, yung pala, ibabagsak rin pala yung responsibilidad sa mga LGU. Bakit hindi yung LGU ang umupo dyan? Kasi alam nila kung ano yung enforceable, non-enforceable. At wag iutos lahat sa polis, pinag-aaresto, pati yung mga medyo may kahinaan ng may kahinaan ng pag-iisip. Naku, na-aresto, paano ba naman yan? Tapos, sinasabi ko nga, yung private corporation, sila pala magbabayad, bring them onto the new IATF. So, yun naman ang suggestion ko. Kasi, pati itong ngayon, nagkakaasaran sa mga mayor na huhulihin dahil nagpabakuna, they pumuslit daw sa prioridad na listahan. Tapos, sa kabila nun, nasa lista rin pala sila ng priority, A4 nga lang. Yung quick substitution list na yan, ipasok na yan para walang na-aksay ang bakuna, kakarampot na nga lang tatapon pa. Yes, ma'am. Kasi may report din na mahigit sa 7,000 doses ang naaksaya, no? Mukhang nasira sa AstraZeneca dahil sa mali po yung handling, Senator.
Oo nga, rineject daw nung Bicol. Nakakagulat naman, kaya't nakakapanghinayang to. Pero yun nga, sinabihan ko na nga dahil iba naman yung issue doon. Yung issue ng baboy, alam naman niyo sa Ilocos, nabubuhay kami sa kakagawa ng longganisa, bagnet, empanada. Nako, wala ng baboy pagkamahal-mahal. Tinatanong ko kung meron talagang paglalagyan ng mga cold storage. Sabi ng cold chain natin, nako, punong-puno na kami. Pag nag-imbak ng maraming baboy dito, hindi nakakayanin. So ang ending daw, magkakaroon ng bulok na baboy, bulok pang bakuna. Ayan na nga, yan ang nangyari. Kasi hindi iniisip kung ano yung cold chain na yan. Saan ilalagay ng mga ice plant, ng mga freezer. Kasi yung mga probinsya, maliliit lang naman ang mga ice plant at mga freezer na facilities. Apo. Senator, ngayon po talagang punuan na po yung mga ospital at dito po sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa dami po ng mga pasyente. Kaya ngayon talagang yung mga tao naghahanap po ng mga pwedeng masulingan at dito ho, lumalabas ho itong isang bagong gamot o parang pwede nang itong panglaban sa COVID, yung ivermectin. Ano pong sabi niyo rito, Senator? Well, sa totoo lang, hindi ako doktor, ayoko magdunong-dunungan. Apo. Ang alam ko, pareho lang natin. Ang akin kasi, yung ivermectin, sabi nga nila, nagpe-pending daw sa FDA. Obligasyon ng FDA at ng DOH, alamin ko ang makakatulong talaga yan. Ang pagkaalam ko, talagang ginagamit ng ating veterinaryo yan dito sa bukid. Pangbulati ng mga baka yan eh. Kaya hindi ko masyadong kabisado. Pero sabi nila, in a few months daw, lalabas na daw yung human use. It's not naman daw dangerous kapag maliliit na dosage, pero wala namang epekto. Kailangan massive dosage. Tignan natin in the next few months. Pero ang akin lang sa FDA, nangako kayo sa Senate, 2 linggo, ipapasa, yes or no, sa lahat ng nag-a-apply. Bakit nagdadaing itong mga ito na last year pa, hindi man lang pinansin? Deadma lang daw. Paano naman yon? Opo. Okay, at dito po sa gitna po ng pandemya, kinakailangan talagang i-balanse, ma'am, di ba? At kayo po bilang sa Economic Affairs, no, diyan po sa Senado, paano ho ito? Kasi talagang ang sabi nga ng gobyerno, ang ayaw tawagin ng lockdown kasi kapag may lockdown, may ayuda. Kaya ito NCR plus bubble. Pero paano ho natin gagawin at makatutulong sa ating mga kababayan? Kasi talagang hirap po lahat eh. Dito ho sa NCR plus bubble, ang dami naman apektado, yung mga restaurant, kung ano, talagang grabe ho, mga manggagawa. So, kayo po sa Senado, ano mga pwede po natin gawin para makabangon agad sa lalong madaling panahon yung ating ekonomiya? Yes, gustong-gusto ko talaga na magkaroon ng tulong sa ating mga mamamayan. Ito nga, hindi ako against sa lockdown. Okay talaga yung lockdown. Pag kinailangan, talagang i-lockdown na per kalye, per sitio, per barangay. Yung maliitan lang, yung granular na tinatawag. Pero walang silbi ang lockdown na yan kung walang kasamang 2 bagay. Unang-una, sabayan niya ng testing. Asa na ba yung mga test kit na milyon-milyon na pinamili? Asa na yung ating mga contact tracing app na kung ano-anong dinemonstrate, pati yung bakuna. At kasama nito, yung trabaho. O kung hindi trabaho, yung ayuda. Wala na daw pera ang gobyerno para sa ayuda. Pero nakikita ko sa ating budget, meron namang trabaho para sa panahon ng pandemya. Yung tinatawag kong tropa. Give small jobs, kahit pansamantalang jobs muna, at konting ayuda na yan para sa bawat pamilyang Pilipino. Apo. Talagang sobrang hirap, ang daming naglilimos. Ngayon, palalawakin pa daw yung NCR plus Bubble Pro Max. Ewan ko ba? Basta, palalawakin pa daw at sasakupin na daw yung Batangas at Pampanga. Apo.